Ako si Miguel, isang batang Pinoy na mahilig magbakasyon sa iba't ibang bansa. Matagal ko ng pangarap makapunta sa Japan. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, agad akong lumipad patungo sa Tokyo. Mahilig ako maglibot mag-isa, kaya't isang gabi, nagpasya ako sumakay ng tren upang tuklasin ang lungsod. Habang naglalakad ako sa istasyon, napansin kong kakaunti na lang ang mga tao. Pasado 12:00 na ng gabi at ang huling tren ay papalapit na sa istasyon. Pumasok ako sa loob ng halos walang lamang bagon. Tanging isang matandang babae lamang ang nakaupo sa dulo. Nakayuko at tila may binubulong sa sarili. Umupo ako malapit sa pinto at nilabas ang aking telepono. Habang tumatakbo ang tren, napansin kong parang hindi tumitigil ang tren sa mga dapat nitong hintuan. Sa bawat dumadaang istasyon, wala akong nakikitang tao sa labas. Kahit na dapat ay may mga pasahero pa. Lumipas ang ilang minuto at napansin kong nakatingin na sa akin ang matandang babae. Hindi ito kumikilos, ngunit ang mga mata nito ay malalim at malamlam. Lalo akong kinabahan nang biglang may dumaan na konduktor. Matangkad, payat at may suot na lumang uniforme. Anong oras po tayo darating sa Shibuya? Tanong ko. Hindi sumagot ang konduktor. Bagkus, tinignan lang ako nito ng matalim at sabay bulong. Dapat hindi ka sumakay. Nanlamig ako. Bago pa ako makapagtanong muli, biglang nagloko ang ilaw ng tren. Nagpatay sindi ito. At nang bumalik ang liwanag, wala na ang matandang babae at ang konduktor. Dali-dali akong tumayo at pumunta sa pinto. Ngunit patuloy lang sa pagtakbo ang tren. Kahit na dapat ay nakarating na ako sa Shibuya. Sumilip ako sa bintana. Puro kadiliman lang ang nasa labas. Walang gusali, walang ilaw. Biglang may narinig akong mga bulong sa likuran. Dahan-dahan ako lumingon at nakita kong puno na ng mga taong nakaitim ang tren. Lahat sila ay nakayuko, hindi gumagalaw. Nang biglang sumabog ang ilaw, nakita ko ang kanilang muka. Wala silang mata, ilong o bibig. Blanko ang kanilang muka, parang walang buhay. Napasigaw ako. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng tren at malakas na puwersa ang humila sa akin palabas. Nagising ako nakahandusay sa istasyon ng Shibuya. Wala akong maalala kung paano ako nakalabas. Ang relo ko ay eksaktong 12:01 AM. Kahit napakiramdam ko ay napakatagal kong nasa loob ng tren. Pagbalik ko sa hotel, ikunento ko ang nangyari sa isang lokal na staff. Napanganga ito at bumulong. Isa ka sa mga mapalad. Ayon sa alamat, may isang lumang tren sa Tokyo na minsan ay bumabalik upang kunin ang mga naliligaw na kaluluwa. Sino mang sumakay rito ay hindi na muli pang makakabalik, maliban na lang kung papalayain siya ng tren mismo. Simula noon, hindi na ako muling sumakay ng tren ng mag-isa, lalo na paggabi. Sa isang maliit na baryo, malapit sa Himeji, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa alamat, may isang pamilya noon na naninirahan doon. Ngunit isang gabi, bigla silang nawala. Wala na isang nakakita kung paano o bakit. Mula noon,
Wala nang naglakas loob na tumira roon. Isang araw, isang batang lalaki na nangangalakal ang nagpunta sa bahay na yon. Ako nga pala si Satoshi. Ako ay matapang at mahilig sa mga misteryo. Kasama ang aking matalik na kaibigan na si Yuki, nagpasya kaming pasukin ng bahay para patunayan na wala talagang multo doon. Pagpasok namin, agad naming naramdaman ng malamig na hangin sa loob. Luma na ang mga dingding at may mga lumang gamit na natatakpan na ng alikabok. Habang naglalakad kami, bigla namin napansin ang isang silid na bahagyang nakabukas. Sa loob na silid ay isang kabaong na nakapatong sa gitna. Hindi ito mukhang ordinaryong kabaong. Ito ay kulay itim, may pulang ukit ng mga kakaibang simbolo. Napatingin ako kay Yuki. Bakit may kabaong dito? Tanong ko. Lalapitan na sana namin to nang biglang sumara ang pinto sa likod namin ng malakas. Nagkatinginan kami. Nanginginig kami sa takot. Mula sa kabaong, may narinig kaming mahihinang katok. Sunod-sunod. Palakas ng palakas. Biglang bumukas ang takip ng kabaong. Wala kaming nakitang katawan sa loob. Pero may isang bagay na gumagalaw. Kaya't dahan-dahan naming sinilip. Isang puting kamay ang lumalabas. Mahaba ang kuko. At parang buto na lang ang natitira. Napasigaw si Yuki. Mula sa loob ng kabaong, lumitaw ang isang babaeng balingkinitan. Mahaba ang buhok at may maitim na mga mata na punong-puno ng galit. Sinubukan namin tumakbo, pero hindi namin mabuksan ang pinto. Dahan-dahang lumapit ang babae sa amin. At sa malalim na boses, bumulong ito. Bakit niyo ako ginising? Sa takot, napapikit ako at sumigaw. Patawad! Paalis na kami! Biglang bumukas ang pinto. At may malakas na hangin na humigop sa babae pabalik sa kabaong. Sa isang iglap, nagsara ito ng malakas. At ang buong bahay ay tila lumindol. Wala kaming sinayang na sandali at mabilis kaming tumakbo palabas. Paglingon namin, nagulat kami. Nawala ang bahay. Nawala ang bahay sa lugar nito. Puro damo na lang ang natira. Na parang hindi ito kailanman umiral. Mula noon, hindi na namin muling binalikan ng lugar. Ngunit gabi-gabi sa panaginip ko, naririnig ko ang mga katok mula sa kabaong. Sunod-sunod, palakas ng palakas. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rodel, isang OFW na pumunta sa Japan upang magtrabaho bilang isang factory worker sa Osaka. Matagal ko na pangarap makapag-ipon para sa aking pamilya sa Pilipinas. Kaya kahit mahirap ang buhay, tiniis ko ito. Nang dumating ako sa Japan, inalok ako ng murang apartment ng aking ahensya. Medyo luma na ang gusali, pero malinis at malapit sa trabaho. Ang aking unit apartment ay 302, nasa ikatlong palapag at may maliit na kusina, isang kwarto at isang sliding door na bumubukas sa balkonahe. Noong unang linggo, walang kakaibang nangyari. Pero pagsapit ng ikalawang linggo, doon ko naramdaman ng malamig na hangin kahit na mainit ang panahon. Madalas din ako magising sa madaling araw. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Isang gabi, habang naliligo ako, biglang lumamig ang tubig mula sa shower. Nagtaka ako dahil hindi ko naman ito ginalaw. Maya-maya pa, naramdaman kong parang may
aninong dumaan sa likod ko. Dali-dali ako lumingon, pero wala namang tao. Kinabukasan, ikunento ko ito sa katrabaho kong hapon na si Kenji. Nagulat ito at nagtanong, Saan ka ba nakatira? nang marinig ni Kenji na nasa apartment 302 ako. Rodel, hindi mo ba alam? May isang Pilipina na nakatira doon noon at hindi na siya nakalabas. Ayon sa kwento, isang OFW na babae ang dating naninirahan sa silid na yon. Labis siyang nalungkot at nadama ang matinding pangungulila sa pamilya sa Pilipinas. Isang araw, natagpuan siyang walang buhay sa loob ng unit. Simula noon, sinasabing nagpaparamdam siya sa sino mang tumira roon. Malamang, dahil Pinoy ka, Rodel, kaya ikaw ang napili ng multo lapitan. Kinagabihan, habang natutulog ako, may narinig ako mahihinang yabag sa labas ng kwarto. Noong una, inakala kong guni-guni ko lang ito. Pero nang biglang bumukas ang sliding door sa balkonahe ng kusina, kinalabutan na ako. Sa dilim, may nakita kong hugis ng isang babae na nakatayo sa pintuan. Hindi ito gumagalaw, pero naririnig kong umiiyak ito ng mahina. Napasigaw ako at dali-daling lumabas ng apartment. Pansamantala akong tumuloy sa bahay ni Kenji. Kinabukasan, ipinabless ko ang apartment sa isang paring Pilipino. Simula noon, wala na akong naramdamang kakaiba. Pero tuwing dumadaan ako sa balkonahe, may nararamdaman ako malamig na simoy ng hangin. Parang may isang kaluluwang nagmamasid pa rin sa akin. Pero katagalan, nasanay na din naman ako, Sir Dave.